Mabuti naman at nakadalaw kayo. Mahigit 6 na buwan ko rin kayong hindi nakita, mga anak. Kung hindi pa ako nagkasakit, hindi niyo pa ako bibisitahin. Ay, siya nga pala. Kasama niyo ba si Lando, Veron? Hindi pa po, Pa. May trabaho si Lando eh. Ay, ganun ba? Di hindi niya matitikman ang humba na specialty ko. Nagluto ka na, Papa? Hindi ka pa tuluyang magaling Mamaya atakihin ka na naman ng high blood mo. Okay na ako, anak. Mas tumatamlay ang katawan ko kapag nakahiga lang At saka ilang araw na ako rito sa bahay. Namimiss ko na ang pagluluto. Ikaw talaga, Pa. Ang tigas ng ulo mo Ilang beses na kitang sinabihan na kumuha ka ng tagaluto sa karinderya para hindi ka mapagod. Iba kasi, anak, pag ako nagluluto hinahanap-hanap na mga customer ang timpla ko. Taas ang isang kilay ni Verona habang nakatingin sa nag-uusap na ama at kapatid. Lihim siyang naiinis sa tuwing naririnig ang paglalambing ni Bea sa kanilang mga magulang. Akala mo kung sino napakabuting anak. Wala namang kwentang kapatid. Oh, nandito na pala kayo. Tamang-tama tapos na akong makapagluto. Yang papa ninyo pinagsabihan ko na naman Ako na ang tumapos sa ginagawa niya. Hindi pa lubusang magaling pero ang kulit-kulit na naman. Mama, kumusta na kayo? Baka may iniinda ka ring sakit. Huwag kang maglihim katulad ni Papa, ha? Bea anak, okay lang ako. Vitamins lang naman ang inireseta sa akin ng doktor Ang ganda-ganda mo na talaga, anak. Siya nga pala, may tinahi akong damit. Kasya yun sa'yo. Pati na rin sa mga apo ko. Si Bea at ang anak niya lang ba ang tinahian niyo ng damit, Mama? Hindi ko na kasi alam ang sukat mo, anak Si Bea mula dalaga hanggang ngayon hindi naman tumataba. Ganun pa rin ang katawan niya. Ikaw kasi malusog na. Pero tinahian ko ng bestida si Ninya. Ang sabihin mo, paborito mo lang talaga yung si Bea. Kaya siya lang ang naalala mo. Veron, anak, huwag ka na magtampo. Salubong na naman yung kilay mo. Meron akong t-shirt na binili. Alam kong kasya sa'yo yon dahil XL ang size nun Sa'yo na lang huyon, Pa. Nawalan na ako ng gana. Yan ka na naman, Ate Veron. Pinaiiral mo na naman ang pagiging matampuhin mo. Tumaba ka nga, kaya hindi ka natahian ni Mama. Para kang bata. Bukas, bibilhan kita ng duster sa tindahan para humupa na yung inis mo. Wag na. Kaya kong bilhan ng sarili ko. Ang akin lang, ikaw na lang palagi ang iniisip. Parang hindi nila ako anak. Kinuyom na lamang ni Veron ang kanyang mga kamao upang pigilan ang inis na nararamdaman. Mula pagkabata ay nakakaramdam na siya ng matinding selos kay Bea sapagkat madalas itong bilhan ng mga bagong kagamitan kaysa sa kanya. Dahil taon-taon ay honor student ito. Si Bea rin ang paborito ng kanilang mga tiyahin at tiyuhin. Bukod sa maganda at matalino ay malambing din ito. Habang kumakain sila sa hapagkainan, naningkit ang mga mata ni Verona sa labis na pag-aasikaso ng ina sa bunso. Ma, kumain na po kayo. Kaya ko na po to. Tinatrato niyo naman akong parang bata Namiss ko lang talaga kayo, mga anak. Kay bilis ng panahon, no? Parang kahapon lang mga batang paslit pa kayo. Ngayon may kanya-kanyang pamilya na. Sus, akala mo naman hindi gustong tratuhin bilang prinsesa. Nagkukunwari pa talaga. Oh, bakit nakangiwi na naman yung bibig mo? Kahit kailan talaga hindi ka na nagbago. May mga anak na tayo. Huwag mo namang ipakita sa kanila ang ganyang ugali mo, ate. Mamaya gayahin ka pa nila. O bakit? Totoo naman ang sinasabi ko Feeling prinsesa ka. Tsaka gusto mo ang special treatment. Kunwari nahihiya. Pero deep inside, gustong-gusto naman. Ikaw lang ang nag-iisip niyan. Kaya pwede ba ate, huwag kang umasta na parang bata. Nasa harap tayo ng hapagkainan, Veron. Ikaw ang nakakatanda, kaya matuto kang huminahon. Imbis na ikaw pa tong umiintindi, ikaw pa tong nagsisimula ng hindi pagkakaunawaan.
Ako na naman. Palagi na lang ako ang mali. Tapos yung si Bea na lang palagi ang nakikita niyong tama. Palibhasa, pasweet ko no. Pero wala namang kwentang kapatid. Kayang magpahiram ng pera sa ibang tao. Pero sa akin, hindi. Ate naman, hanggang ngayon ba yan pa rin ang isusumbat mo sa akin? Wala akong mapapahiram na pangsugal mo. Tingnan mo nga yung anak mo, ang payat ni Ninya. Puro na lang sugal ang inaatupag mo. Ilang beses na rin kitang pinahihiram pero hindi ka nagbabayad. Iba ang utang sa bigay, ate. Hindi nagtatrabaho ang asawa ko sa gitna ng dagat para pantustos lamang sa bisyo mo. Ang sabihin mo, madamot ka lang talaga. Mabuti pa sa ibang tao. Pero sarili mong kapatid, tinitiis mo. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin tumitigil sa sugal na yan, Veron. Iyan lang lagi ang sanhi ng pag-aaway niyong mag-asawa noon ah. Paminsan-minsan na lang naman ho, Papa. Libangan lang. Napapailing na lamang si Mang George dahil hindi na nagbagong panganay na anak. Binenta pa ng amang parte ng lupa nito upang ibigay kay Verona. Sapagkat madalas itong nangungulit na kailangan ito ng pera sa pag-aaral ng anak. Ngunit napag-alaman nila na inubos lamang ito sa pagsusugal. At huli na rin nalaman ng asawa nito na ubos na ang pera na pinagbilhan ng lupa. Ay siya, kumain na kayo para humupa na yung init ng ulo ninyo. Lalo ka na, Veron. Yung babaeng yan nakakainis. Kung wala kang ipapahiram, wag mo nang ipangalandakan sa lahat na nanghihiram ako ng pera sa'yo. Sinisiraan mo pa ako sa iba? Ako pa talaga ang may kasalanan, ate? Tumawag lang naman ako kay Kuya Lando para malaman kung totoong nagkasakit si Ninya. Yan kasi ang palaging dahilan mo eh. Nalaman ko na wala naman pala. Ikaw ang manlulokot sinungaling. Anong sinabi mo, ha? Sumusobra ka na talaga sa pambabastos sa akin! Aray! Ano ba? Bigtiwan mong buhok ko? Ano ba? Akala mo siguro hindi kita papatulan, ha? Nag-asawa ka lang ng may pera. Akala mo kung sino ka na? Akala mo hindi kita lalabanan, ha? Ikaw tong sumusobra na ate. Ikaw na tong umuutang. Ikaw pa tong matapang, ha? Tumigil na kayo. Para kayong mga bata, nagsasakitan kayo sa harapan ng mga anak ninyo. Yan ba ang gusto ninyong ipamana sa mga apo ko? Ang pag-aaway? Yung hambog na Bea na yan ang sisihin nyo. Hindi lang yan ang aabutin mo sa akin. Kapag inubos mo ang pasensya kong babae ka. Ikaw ang naglugmok ng sarili mo sa kahirapan. Dahil sa bisyo mo. Pareho lang naman tayong may parte sa lupa na binenta ni na Papa. Pero nanghihiram ka pa sa akin. Idadahilan mo pa ang anak mong nasa ospital. Yun pala, malala na yung utak mo dahil lulong ka na sa sugal. Halika na, Ninya. Umuwi na tayo. Baka mahawa ka pa sa kahambugan ng tiyahin mong impakta. Matalim na tinitigan ni Veron ang kapatid habang hila-hila nito ang umiiyak na anak. Nagkaroon ng galos sa braso si Bea, kaya't hindi nito mapigilan ng sarili na mainis sa kapatid. Saan kayo pupunta, Veron? Bumalik kayo ni Ninya rito. Nawala na ako ng ganang kumain. Aalis na lang ho kami. Total, nandyan naman ang paborito mong anak. Isa pa, hindi nyo naman ako kailangan eh. Bumalik ka na nga sa loob. Daig mo pa ang anak mo eh. Isip bata ka pa rin. Uuwi na ho kami, ma. Huwag nyo na akong pigilan. Napabuntong hininga na lamang si Aling Susan sa tugon ng panganay na anak. Pumara ito ng tricycle at sumakay kasama ang anak nitong si Ninya. Bumalik ng bayang ginang nang hindi kasama si Verona. Oh, nasaan ang anak mo? Ang tanda na nakikipag-away pa rin. Kahit na ilang beses na pinagsasabihan, hindi pa rin nagbabago. Palala ng palala ang ugali niya. Ayun, umuwi. Gaya ng dati kapag may sama ng loob, umaalis. Ang hindi ko gusto, mamamana ng apo ko ang ugali niyang yon. Sige na, Bea. Kumain na kayo ni Lovely. Pagpasensyahan mo na ang kapatid mo, ha? Ikaw na ang umintindi sa kanya. Ang hindi ko lang gusto, ma, ay yung sinaktan niya ako sa harapan ng mga bata. Maaari naman niya akong kausapin ng kaming dalawa lang. Kung talagang masama ang loob niya sa akin, hindi naman kasi pwedeng sanayin siya sa pagpapahiram ng pera na hindi naman niya ako binabayaran. Yan ang napapala niya sa mga kaibigan niyang sugarol.
May mga galos ka. Teka, gagamutin na kita. Ayoko na po mamaya. Konting galos lang naman to eh. Palamigin na muna natin ang ulo ni Veron. Mamaya ako na ang tatawag sa kanya. Kahit na ganun yun hindi naman niya tayo matitiis. Ay, sana nga. Parang ibang tao na kung tratuhin tong kapatid niya eh. Tumindi ang inggit ni Veron sa kapatid nang makapag-asawa ito ng kapitan sa barko. Bukod sa paborito ito ng mga tiyahin, ay nagkaroon si Bea ng marangyang buhay. Ngunit hindi naman ito nakakalimutan ng pamangkin at binibigyan niya ito ng mga gamit sa eskwela. May araw din sa akin ang buwisit na Bea na yun. Akala mo kung sinong mayaman? Kagapang ka rin sa putikan balang araw. Oh, bakit nandito na kayo ni Ninya? Akala ko ba isang linggo kayo mananatili kila Papa? Nagbago ang isip ko eh. Kaya umuwi na kami. Nagbago dahil ba nag-away na naman kayo ni Bea? Ba't ba hindi kayo magkasundo? Ang bait ng kapatid mo. Lando, saang bandang mabait sa kanya ha? Ang sabihin mo, sa loob ang kulo niya. Gusto na akong inggitin at maging masama sa ibang tao. Paano nagsisinungaling ka? Pati ang anak natin gagamitin mo pa para lokohin ang kapatid mo. O siya, babalik na muna ako sa talyer. May aasikasuhin pa ako Maging si Lando'y madalas na mapagsabihan ng asawa dahil sa maling pagtrato ni Veron sa kapatid. Maging ito'y nayayamot dahil nalulung na ang asawa sa sugal. Ilang araw bago sumapit ang 70 taon na kaarawan ng kanilang ama, 1 buwan matapos ang huli nilang pagkikita ni Bea. Oh, bakit nakabusangot ka na naman? Talo ka na naman ba sa mahjong? Tumawag si Papa. Pinapupunta tayo sa birthday niya. Makikita ko na naman ang impacta kong kapatid. Ay, oo nga pala. Sa Lunes na yun Namiss ko na nga yung humba na luto niya Alam mo kung hindi lang talaga ako busy sa talyer, noon ko pa siya binisita. Kayo na lang ni Ninya ang dumalo sa birthday niya. Sigurado kung naroon na naman ang mga tiyahin namin na ang bukang bibig si Bea. Ikaw kasi, puro inggit na lang pinapail mo sa kapatid mo. Imbis na maging masaya ka para sa kanya. Anong kaiinggitan ko sa kanya? Di hamak na mas maganda ako kaysa sa kanya. Pumuti lang siya dahil sa pampagandang pinapahid niya Kung hindi ka naiinggit, di pumunta ka sa birthday ni Papa. Minsan na maglamig ang mga magulang mo, aayawan mo pa. Pinandilatan ni Veron ng mata ang asawa bago ito tuluyang lumabas ng bahay. Sumapit ang kaarawan ni Mang George. Wala nang nagawa si Veron kundi ang samahan ng kanyang mag-ama dahil sa biglang mga ito na pumunta sa okasyon. May dalang regalo si Lando. Ngunit siya na anak ay hindi man lamang nakabili para sa ama. Magiliw silang sinalubong ni Mang George nang sila'y pumasok ng bahay. Ay, mabuti naman at nakadalo kayo. Kumusta na, Lando? Ayos lang po, Papa. Namiss ko na nga po yung humba na luto nyo Naku, nagluto talaga ako dahil alam kong pupunta ka. Tahimik na inilibot ni Veron ang kanyang mga mata. Naroon ang kanilang mga tiyahin, ngunit tipid ng ngiti ang iginawad niya sa mga ito. Naningkit ang kanyang mga mata nang matanaw ng bumaba ng kotse si Bea, bit-bit ang malaking regalo sa kanilang ama. Magpapabida na naman ang gagang yan. Natitiyak kong siya na naman ang pupurihin ng mga libakerang tiyahin namin. Happy birthday po, Papa. May kaunting regalo po kami ni Lovely sa inyo. Anong konti? Ang laki-laki nga nitong regalo mo, Si Anthony po ang nagpapabigay niyan. Kahit hindi po siya makakadalo sa birthday niyo, Papa. Pinagtulungang buhatin pa yun ng mga kabataang lalaki nang ipasok sa bahay. Halos tumalon sa tuwa si Mang George nang buksan nito ang malaking kahon. Ay, refrigerator! Ay, salamat anak. Sira na kasi ang lumang ref namin You're welcome po, Papa. Ayan, mas malaki na kesa sa dati. Ay, ikaw talaga anak. Ini-spoil mo ko. Tsaka may bagong gas stove po ako at utensils para sa karinderya niyo ni Mama. Alam kong ito lang naman ang kasiyahan yung dalawa Maluhaluhang niyakap ni Mang George ang anak dahil ito rin ang nagbigay sa kanila ng puhunan para ipatayo ang karinderya.
Basta Papa, ipangako mo sa akin na mag-hire kayo ng tagaluto, ha? Nandyan na si Sally sa kusina. Sa katunayan siya nagluto ng minudo at iba pang putahe. Masarap siya magluto. Hindi na ako mahihirapan sa karinderya. Ay, sige na anak, kumain na kayo. Matalim siyang tinignan ni Verona hanggang sa magtama ang kanilang paningin. Siya na mismo ang bumawi ng tingin dahil alam niyang hindi natutuwa ang kapatid sa mga regalong ibinigay niya sa kanilang ama. Pinupuri siya ng kanilang mga kaanak, maging si Lovely na magalang na nakikipag-usap sa nakatatanda. Mabango lang yung si Bea sa paningin nyo dahil mapera. Sige lang, purihin nyo siya hanggat gusto nyo. Tingnan ko lang kung magagandahan pa kayo sa kanya sa gagawin ko. Hoy, bakit ganyan ka na naman makatingin sa kapatid mo? Magpasalamat ka nga dahil binibigyan niya ang lahat ng pangangailangan ng inyong mga magulang na kahit minsan wala kang inambag. Pwede ba, Lando? Huwag mo akong sermonan. Wala akong pera, kaya wala akong maibibigay. Pwede huwag ka magalit sa kapatid mo. Alam ko na naman ang tingin na yan. Nasusuya ka na naman Che, kumain ka na nga lang dyan. Hindi yung pinapakialaman mo pa ako. Matapos kumain ay umupo sa sofa si Verona. Nilapitan siya ni Aling Susan upang magpatulong sa kusina. Anak, pwede bang tulungan mo ko ilagay ang mga pagkain sa mesa? Abala kasi sa pag-aasikaso ang kapatid mo sa mga bisita Ano? Pwede bang iutos mo na lang yan sa iba, Ma? Hindi ako pumunta rito para maging katulong nyo. Tapos si Bea, nakikipagkwentuhan lang. Ilalagay lang naman ang mga pinggan at ulam sa mesa. Naguhugas pa kasi ng plato si Sally Padabog na tumayo si Verona at sinunod ang inutos ng ina. Maging si Aling Susan ay abala rin sa pag-aasikaso ng kanilang mga bisita at paglalagay ng pagkain sa mesa. Inimbitahan lang ako rito para maging katulong nila. Samantalang si Bea, ang taas-taas ng tingin nila. Oh, bakit hindi maipinta na naman yung mukha mo? Tulungan na nga kita riyan. Si Mama kasi, inutusan akong magbitbit nitong mga pinggan. Samantalang ang pasosyal na si Bea, nakikipag-usap lang sa mga bisita. Yan lang, inis ka na kaagad. Sige na, ako na rito. Makipag-usap pa na rin sa mga kamag-anak nyo. Huwag na, ayokong makipagplastikan sa kanila. Lalo na't si Bea lang ang madalas nilang nakikitang tama at ako ang mali. Ikaw kasi mainitin ang ulo mo Hindi ka pa nakikipag-usap sa kanila. Negatibo na yung tumatakbo sa utak mo. Natapos ang pagdiriwang na masaya si Mang George dahil kumpleto ang kanyang mga kapatid na dumalo sa kanyang birthday. Maraming salamat anak ha. Gumastos ka pa talaga para sa birthday ko. Minsan ka lang mag-birthday, Papa. Kaya ayos lang naman yun. Ang sabi mo wala kang pera. Tapos nagpabongga ka para magpa-impress sa mga kamag-anak natin. Nag-ipon ako para sa birthday ni Papa. Para ipahiram na naman sa'yo. Ang sabihin mo, gusto mo lang napurihin at ipamukha sa akin kung gaano ko kawalang kwentang anak sa maraming tao. Akala mo siguro, hindi ko naririnig ang usapan nila habang pinipintasan nila ako. Ate, ang gusto ko maging masaya si Papa. Hindi ako nagpapabango ng pangalan sa mga tao. Ikaw lang ang nag-iisip nun. Mula pa noon, pinararamdam mo sa akin na hindi ko kaya ang ibinibigay mo kay na Mama at Papa. Tinatapakan mo na ang pagkatao ko, Bea. Alam kong sinasadya mong pahiyain ako. Ano ba ang pinagsasabi mo, ha? Imbis na magalit ka, dapat nga maging masaya ka Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na magpapa-birthday ako kay Papa. Pero sinabi mong wala kang pera at wala kang maiaambag. Nagreklamo ba ako sa'yo? Di ba wala? Tapos ngayon nagagalit ka na naman sa akin. Hinila nito ang buhok ng kapatid dahil gusto na naman itong saktana. Ngunit inawat siya ng kanyang asawa. Tara, umuwi na tayo. Ang bilis na naman ng kamay mong manakit sa kapatid mo. Pagpasensya mo na tong kapatid mo, Bea. Ako nang kakausap sa kanya. Ako ang asawa mo, Lando. Kaya dapat ako ang kampihan mo. Binibilog ng babaeng yan ang mga ulo nyo para pagmukhain akong tanga sa harap ng ibang tao. Halika na, umuwi na tayo. Kinaladkad ni Lando ang asawa palabas ng bahay upang hindi na magpang-abot ang magkapatid. Hanggang sa makarating sila ng bahay ay nagtatalo pa rin silang mag-asawa. Habang lumilipas ang araw ay nadadagdagan ng inis ni Veron kay Bea
sa tuwing naalala ang mga narinig mula sa kanilang mga kaanak. Samantala, isang araw habang naglalakad sa kalye, nagkabanggaan sila sa daan ng matandang babae na may bitbit na mga panindang langis at mga pulseras. Ineng, nararamdaman ko ang bigat sa iyong puso. Baka gusto mong bumili upang pagaanin niyang daladala mo. May tinda ka ba riyan na nagpapahirap sa mga taong pabida? Aba, oo. Bakit? Inaalipusta ka ba? Oo eh. Gusto pang ipamukha sa akin kung gaano ko kawalang kwentang tao. Hindi basta-basta ang gumante. Lalo na ang gumamit ng mahikang itim, Ineng. Kahit ano pa yan. Basta ipaparanas ko sa kanya kung paano ang maghirap. Akala niya lahat nabibili ng pere. Kung marunong kang mangkulam, mas mabuti, Lola. Bibigyan kita ng 500. Itong kandilang itim. May nakasulat sa papel na orasyon dyan. Sa tuwing araw ng Biyernes o Martes, ipatak mo sa gamit ng gusto mong pasakitan. Tapos ilagay mo sa garapon at pakuluan. Ngunit pakakatandaan mo, ang kulam na nais mo ay babalik sa'yo kapag nilabanan ka niya. Hindi mangyayari yun. Dahil hindi nagpapaniwala yun sa tradisyonal na pamamaraan. Sosyal kaya ang babaeng yun. O siya, akin na tong 500 ha? Bahala ka nang gumamit niyan. Umalis ang matanda at naglako muli ito ng kanyang mga paninda. Umuwi ng bahay si Verona at agad na sinimulan ang sinabi ng matandang babae. Araw yun ng Martes, kaya't agad niyang kinuwang nakatagong litrato ni Bea sa luma niyang aparador. Samantala, nakaramdam ng pagsakit ng tiyan si Bea, maging sa kanyang mga binti. Hindi niya makayanan ng sakit, kaya't dali-dali siya nagpatulong sa kanilang driver upang madala sa ospital. Ngunit wala namang nakitang kakaibang doktor sa resulta ng kanyang mga lab test. Lingid sa kanyang kaalaman na kinukulam na pala siya ni Verona sa tulong ng orasyon na ibinigay ng matandang babae. Anong ginagawa mo? Umalis ka nga. Nakikita mong nagdadasal ako eh. Nagdadasal ka nga, pero hindi naman maintindihan yung pananalita mo. Itinulak ni Verona ang asawa at pinalabas ng kwarto. Muli siyang umusal ng mga kataga na siyang nagpapahirap sa kanyang kapatid. Samantala, palala ng palala ang nararamdamang sakit ni Bea. Hindi niya rin alam ng mga doktor ang gagawin. Pinainom siya ng pain reliever. Ngunit mahapdi pa rin ang kanyang tiyana na tila ba'y nasusunog ang kanyang mga kalamnan. Namumula na rin ang kanyang balat na tila ba'y napapaso. Maya-maya'y nilalabasan na ng masangsang na likido ang kanyang balat hanggang sa sinabi ng driver nito na baka kinukulam siya. Kaya't agad niyang tinawagan ng ina upang puntahan siya nito sa ospital. Anak, ano nangyayari sa'yo? Diyos ko, sino kaya ang may gawa nito sa'yo? Hindi ko alam, Mama. Wala naman po akong naging kaaway eh. Pero baka may naiinggit sa'yo, anak. Hindi na normal to. Maghahanap ako ng albularyo. Baka hindi na to pangkaraniwang sakit, anak. Lalo na't sinabi ng katulong mo na normal naman daw ang mga test result mo. Sige ho, Mama. Nilapatan na ng oxygen si Bea dahil habol hininga na ito. Muling nagsagawa ng laboratory test ang mga doktor. Baka nagkamali lamang sila sa unang pagsusuri. Ngunit nagulat sila na tila ba'y nasusunog ang laman ni Bea sa hindi maipaliwanag na kadahilanan. Bakit umiiyak ka? Si Bea, kritikal ang kondisyon niya sa ospital. Hindi maipaliwanag ng mga doktor ang kalagayan niya. Pakiramdam ko kinukulam siya eh. Halika't puntahan natin si Dodong. Magaling na albularyo yun. May dala akong pinagbihisan ni Bea. Pwede na siguro to. Pagdating nila sa bahay ng albularyo na kaibigan ni Mang George, ay agad na sinabi ni Aling Susan ang nangyari.
Nilublob ng albularyo ang damit ni Bea sa palangganang may tubig at umusal ng orasyon. Pinatak niya ang natutunaw na kandila sa palanggana at nagsagawa ng pagtatawas. Nagulat siya nang malaman na parte ng pamilya nila na may matinding hinanakit at inggit umano ang nagpakulam kay Bea. Parte ng pamilya? Ang alam ko si Veron lang naman ang taong hindi kasundo ni Bea eh. Pero magkapatid sila. Hindi naman siguro niya kayang gawin yon. Puntahan natin siya, mahal. Wala namang mawawala kung tatanungin natin siya. Ay naku, ano ba nangyayari sa batang yon? Bakit humantong sa ganito? Mahigit 1 oras ang nilakbay ng mag-asawa patungo sa bahay ng kanilang panganay na anak. Nadat na nilang nagkakapito sa teres at maliwala sa mukha. Anak ang kapatid mo, masama ang lagay niya. Oh, anong may tutulong ko sa kanya? Di ba marami siyang pera? Kaya na niya ang sarili niyang pagalingin. Wala akong may tutulong sa kanya. Ang sabi kasi ng albularyo, kinulam siya. Oh, yan ang napapala ng pabida at hambog. Nababagay nga sa kanya yan. Veron, huwag mong pagsalitaan ng ganyan ng kapatid mo. Dahil kahit kailan ay hindi siya naging madamot sa atin, kahit nakakaangat na siya sa buhay. Maging ikaw na sawail, ay nagagawa ka pang tulungan ng kapatid mo. Baka nakalimutan mo na ang talyer na pinagkakakitaan ninyo sa kanya ng galing. Kasalanan ko pa na nagbigay siya? Bakit ako ang sisisihin niyo sa nangyari sa kanya ngayon? Dahil ang sabi ng albularyo, matinding inggit at galit ang tumulak sa kanya upang pahirapan si Bea. Huwag na huwag ko lang talagang malalaman kung sino siya. Dahil sa oras na malaman ko, hindi ko siya kikilalanin bilang pamilya. Sa kabila ng kabutihang pinapakita ni Bea, nagawa pa siyang traidorin at gawan ng masama. Kung may natitira ka pang pagmamahal sa kapatid mo, bisitahin mo siya sa ospital nang malaman mo ang kondisyon niya. Ngunit kung mas pinaiiral mo ang galit, ikaw na ang bahala. Hintayin mo na lang ang kamatayan niya. Natigilan si Veron sa sinabi ng ama. Minsan lamang ito magsalita, ngunit tumatak yun sa kanyang isipan. Umalis ang kanyang mga magulang na matalimang tingin sa kanya ni Mang George, sapagkat batid nito na ang panganay na si Verona ang siyang nagpakulam sa bunsong kapatid. Nakaramdam siya ng konsensya, kaya't pinunit niya ang orasyon na nakasulat sa papela at tinungo ang lugar kung nasaan ang matandang babae. Ngunit sinabi ng mga nakakakilala sa matanda na bigla na lamang itong namatay kahapon dahil sa heat stroke. Nataranta na si Verona dahil hindi niya alam kung paano aalisin ang sumpa na ipinataw sa kapatid. Samantala, nagsagawa ng pangontra si Mang Dodong upang bumuti ang pakiramdam ni Bea. Ngunit nagawa niya ang sumbalik na pamamaraan. Unti-unting guminhawa ang pakiramdam ni Bea. Ngunit bumalik naman kay Verona ang kulam na ginawa nito. Aray! Ang sakit ng tiyan ko! Lando! Tulong! Anong nangyayari sa'yo? Sandali, dadaling kita sa ospital. Lando, patawarin mo ko. Pakiusap. Sabihin mo kay na mama at papa na nagkamali ako. Aray! Ano bang pinagsasabi mo? Dahil sa inggit ko kay Bea, nagawa ko siyang ipakulam. Pero pakiramdam ko, bumalik sa akin ang masamang ginawa ko. Patawad! Habang unti-unting bumubuti ang pakiramdam ni Bea, ay palala naman ang palala ang kalagayan ni Verona. Kaya't siya naman ang pinuntahan ng kanilang mga magulang sa ospital. Ngunit tila natusta ang kanyang balat
na hindi kayang gamutin ng doktor. Ano ba ang nangyayari sa mga anak natin, George? Siya nga ang nagpakulam kay Bea. Bumalik sa kanya ang kanyang ginawa dahil sa sumbalik na isinagawa ni Dodong. Umiiyak si Aling Susana habang pinagmamasdan ang paghihirap ng anak. Hindi na nito nakayanan kaya't napayakap na lamang siya sa asawa. Maya-maya, ibinalita ng doktor na patay na si Verona. Ganun na lamang ang kanilang paghihinagpis. Kung hindi na isagawa ang sumbalik, malamang si Bea ang nasawi. Hindi ako makapaniwala na nagawa ito ni Veron sa sarili niyang kapatid. Naluluhang sambit ni Mang George. Binurol si Veron sa kanilang bahay. Tuluyan na rin gumaling si Bea. Ngunit hindi man lamang ito nakaramdam ng galit sa kapatid. Sa kabila ng malaman niya na ito ang nagpakulam sa kanya. Mas lalo siyang naawa sa kapatid dahil nilamon ng galit at inggit ang puso nito sa kabila ng kanyang pagiging matulungin. Ate, pinapatawad na kita. Ayokong magalit sa'yo. Kahit na ako sana ang nasa loob ng kabaong. Pinapangako ko, tutulungan ko si Ninya hanggang makatapos siya ng pag-aaral. Sana lumaki siyang mabuting bata. Hikbing tugon ni Bea sa harapan ng kabaong ni Verona. Napagtanto niya na kahit anong inggit at galit ng ibang tao, kung ginagawa mo ang tama at malakas ang pananalig sa Diyos, ay walang makakasira sa iyo. Kahit ganun ang ginawa sa kanya ni Verona, ay mas pinili niyang magpatawad. Wakas.